ngayon, attorney. Your thoughts with that, sir? Paiba-iba kasi yung kwento. Nung una, parang nagising tayo over X dahil sa tweet ni Presidente Marcos, BBM, na sinasabi na parang apprehended, na huli si Saldico sa Czech Republic over yung sa immigration papers niya. Tapos, all that the Philippine government would need to do would be to coordinate with the Czech Republic para sabihin fugitive yan, wanted yan sa billions na flood control projects. May warrant na arrest na yan na non-bailable. Pupunta sila personally sa Prague, and then for nothing, nandyan pa yung mga high-level government officials para ma-coordinate. All they have to do is to pick up the phone, call them, call the authorities, sasabihin, i-hold nyo muna yan dahil kukunin na namin. I-deport kasi wala siyang Philippine passport. Yun lang naman ang gagawin And then, pupunta sila doon hat in hand sa Czech Republic, tapos walang nangyayari. Frustrating, di ba, ang nangyayari? Frustrating dahil we were already expecting na ma-apprehend. Napag-usapan po natin noon diba? It would only take a matter of days because all they have to do would be to ask the Czech Republic na fugitive yan. Kahit na sasabihin na walang extradition treaty tayo sa gobyerno, pwedeng ipa-deport yan dahil nirevoke na natin yung Philippine passport niya Yun ang mangyayari. And then we do not have any idea kung ano yung nangyari. Hindi natin alam kung bakit pinakawalan ng Czech Republic yung taong yan. Kaya we are at a loss na sasabihin after the efforts given by the government na pupunta pa sila doon personally tapos hindi na lang makikita. Ayaw nating mag-isip na there's something amiss, pero it seems that way na ang mangyayari parang napakawalan si Saldico when we already would have apprehended him and send him here to face the charges filed against him. Sa ngayon po, attorney, ano na po yung mga legal remedies na pwede pong gawin with this kind of development? And ito po ba ay nagpapahiwatig po na talagang mahina po ang gobyerno with this kind of situation po, sir? Well, wala Yung mga statements ng ating mga tao na involved doon sa paghanap leaves much to be desired. Sasabihin nila, don't worry, nandyan pa sa mga Schengen states, sabi niya Yes. Pero buong Europe yan Saan mo hanapin? Saan mo makikita? Parang kung wala tayong idea kung nasaan siya, paano natin ma-apprehend itong fugitive na si Saldico? So, wala, back to square one tayo dahil hindi natin alam kung nasaan siya. Ano po magiging implikasyon po nito sa ating pong presidente po, attorney, na ito po ba ay nagbumirang po sa kanya with this statement, and then yun pala, wala na, lalong-lalo na marami talagang question sa kanya pong pagkakadawit po with flood control anomalies po, attorney? Very embarrassing yun sa kay Presidente kasi siya mismo yung nag-announce na nandun siya sa Czech Republic. So alam mo yung he will get our hopes up na finally justice na makukuha siya, ma-apprehend siya, ibabalik dito siya sa Pilipinas, arestuhin, non-bailable, hindi siya makakalabas, and he's ready to face the music. Tapos wala. Pero parang
console ourselves with the things that are happening. Halimbawa, yung sinasabi nila na na-freeze na yung mga assets ng dating Speaker Romualdez. Tapos sinasabi nila na si Chis Escudero din meron na ring posibleng mai-indict na rin at he would be the subject of, kasi di ba may hold departure, precautionary hold departure na siya. Ordinarily sa court yan pero ang Department of Justice ngayon ang mismong nag-request na basically Chis Escudero, Senator Escudero cannot leave the country dahil dito sa request ng DOJ na hindi siya makakaalis sa ating bansa. Pero mas maganda sana kung na-apprehend na rin Saldico, yung mga ibang involved na mga senators, yung mga ibang involved na congressmen, contractors, yung mga big fish. We're still hoping. Remember yung timeline nila na mag-apprehend na sila nung December.